Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel, It's Unbox TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan para sa isa na namang reaction video at ating paggagawa ng reaction. Itong video mula sa channel ni Maharlika TV. Alright, at syempre kung kayo ay bago pa lang dito sa ating channel, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section mga tol, no? At eto na nga, nagulat ang China, Russia at North Korea sa ginawa ng Japan. Talagang napakagaling netong Japan mga tol, no? Ayan ang ating alamin at pag-uusapan. Syempre, bago po ang lahat, aking hinihiling ang inyong suporta. 1 view, 1 like po sana sa ating video. Alright, so huwag na natin patagalin to. Umpisaan na natin at ating alamin ano nga ba ang ginawa ng Japan at talaga namang nautakan niya at nagulat daw di umano ang China, Russia at North Korea dito, no? Let's go. Ang Japan ay binubuo ng libu-libong isla sa kanlurang bahagi ng Karagatang Pasipiko at isa ito sa mga pinaka-challenging na lugar sa geografiya sa rehiyon kung saan bukod sa mga natural na hamon na kinakaharap nito, napapaligiran din ito ng matagal ng mga alitan. Ngunit pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, muling bumangon ang Japan at nagsikap na magsulong ng pag-unlad. Isa sa mga hakbang na ginawa ng bansa ay ang pagpapalakas ng kanilang kakayahan sa depensa na may... Actually, nakakatuwa sa Japan, maputol lang natin saglit, no? After po ng ikalawang digmaang pandaigdig, mga kababayan, naka-recover sila ng ganun katindi, no? Kahit unti-unti, no, naibalik nila yung kanilang lakas, no, yung tatag ng kanilang ekonomiya, diba? At napakaganda ng kanilang teknolohiya. No, nakakalungkot lang na sa bansa natin sa Pilipinas matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, mga kababayan, no, nagre-recover pa lang tayo, sumiklab na kaagad, no, etong mga gahaman sa kapangyarihan. No, ang gusto nila sila mamuno sa Pilipinas, 'di ba? So sana pinagbigyan muna nating makaahon yung ating bansa, 'di ba? Bago tayo gumawa ng mga ganong hakbang, 'di ba? Sayang naman nagre-recover pa lang tayo, no? Samantalang dati, isa tayo o tayo nga yung nangunguna dito sa rehiyon natin, no? Sa Southeast Asia na talaga namang napakaunlad ng ating bansa. Kaya nga tayo tinawag na perlas, no, ng silanganan, 'di ba? Dahil talagang napakaganda ng Pilipinas. Pero pagkatapos nga nun, no, para na tayong basurahan. Grabe nangyari sa Pilipinas, mga babayan, nakakaawa lang, no? Tuloy natin. May layuning mapigilan ang mga posibleng pag-atake mula sa malayo. Isa sa mga banta na kinakaharap ng Japan ay ang lumalaking bilang ng mga missile ng China na may kakayahang tumama sa mga base militar ng Amerika na nasa bansa. Kasama rin dito ang patuloy na paggawa ng North Korea ng mga missile na may nuclear na mga warhead na madalas inilulunsad sa dagat malapit sa Japan tuwing magsasagawa ng missile test. Bukod pa rito, mayroon ding hindi pagkakaunawaan ng Russia at Japan tungkol sa Kuril Islands na nagiging dahilan ng hidwaan sa pagitan ng dalawang bansa. Dahil dito, ang Japan ay napapaligiran ng mga bansang may mga banta sa kanilang seguridad. Nararamdaman ng gobyerno ng Japan na talagang kailangan nilang protektahan ang kanilang bansa, kaya inaprubahan nito ang National Security Strategy, pati na ang National Defense Strategy at Defense Development Program na may layuning palakasin ang domestic defense industry ng Japan na mahalaga para sa kanilang kakayahan sa depensa. Dahil dito, inanunsyo ng Japan na tataasan nila ang kanilang national security-related spending ng 2% ng gross domestic product pagsapit ng 2027. Kasama rito ang patakaran para sa pagpapalakas ng produksyon ng depensa at teknolohiya. Ngunit sa kabila ng mga hakbang na ito, diba, tinutukan nila yung kanilang depensa at teknolohiya. Diba, samantalang yung Pilipinas, no, napag-iwanan na tayo, ngayon lang tayo lumalakas ulit. Samantalang dati, ang ganda-ganda ng Pilipinas, ang lakas-lakas, no, ng Armed Forces of the Philippines. Diba, ngayon napapag-iwanan na tayo. Nararamdaman ng Japan na hindi pa ito sapat at dahil na rin sa patuloy na pressure mula sa China, Russia at North Korea, naging malinaw sa Japan na kailangan na nilang kumilos upang mapabuti ang kanilang missile technology at maprotektahan ang kanilang sarili mula sa mga banta. Kamakailan, isang malaking hakbang ang ginawa ng Japan kung saan bumuo ito ng isang ballistic missile na talagang ikakagulat ng kanilang mga karibal sa Pasipiko at paniguradong mayroong malaking epekto sa mga bansang tulad ng Russia, China at North Korea. Ngunit ang tanong mga kapatid, suportado ba ng Amerika ang hakbang na ito ng Japan
Bakit kaya hindi tayo gumawa ng sarili nating mga ganyang missile? Samantalang dati, 'di ba? Sa panahon ng nakaraang Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Nakakagawa nga tayo, no, ng missile natin. 'Di ba? Bakit ngayon hindi natin ito magawa? 'Di ba? Sayang naman, sana maituloy natin yung ganong teknolohiya, 'di ba? At least di na tayo gagastos ng malaki, no, sa pagbili ng mga ganito. Tayo na mismo yung gagawa, pati yung mga barko natin. At paano naman kaya nito mababago ang balanse sa rehiyon ng Pasipiko? Pag-uusapan natin mga kapatid ang bagong proyekto na ito ng Japan na talaga namang hindi inasahan at ikinagulat ng kanilang mga kalaban, partikular na ang China, Russia at North Korea. Pero bago tayo magpatuloy, para sa mga nais magkaroon ng tuloy-tuloy na update sa ating channel, i-hit nyo lamang po ang all ng ating subscribe button para lagi kayong manonotify sa bawat video na ating ina-upload. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating channel. Back to the video. Kamakailan mga kapatid, sinubukan ng Japan ang isang ballistic missile bilang tugon sa mga lumalalang banta mula sa China, North Korea at Russia, kung saan ayon sa kanilang Defense Ministry, isa itong hyperfast gliding missile na kanilang gagamitin bilang depensa sa mga isla ng Japan. Sinabi rin ito na ang missile ay dumana sa mahigpit na mga pagsubok, kabilang ang 4 na matagumpay na trial sa California gamit ang isang land-based launcher. Bukod pa rito, ang missile ay may kasama pang hypersonic glide vehicle bilang warhead. Napakabilis nito, kaya nitong umiwas sa mga air at missile defense sa pamamagitan ng pagkilos ng higit sa 5 beses ng speed of sound at pagmaniobra sa atmosphere. Ang missile na ito mga kapatid ay tinawag ng Japan na Block 1. Ang range nito ay nasa 310 hanggang sa 600 miles. Ngunit mayroon ding impormasyon na ang isang mas longer range version ng missile na tinatawag nilang Block 2 ay kasalukuyan ng under development. Hindi pa malinaw kung magagamit ba ang missile na ito sa ibang mga platform tulad ng mga barko. Ngunit sa hinaharap magiging mas malinaw kung paano at saan gagamitin ang mga missile na ito. Ayon kay Masashi Murano, isang senior fellow sa Hudson Institute, ang bagong armas ng Japan ay isang short-range ballistic missile. Mayroon itong re-entry vehicle na kayang magmaneuver ng hypersonic speed habang bumabalik sa atmosphere para tamaan ang target. Sabik na ang Japan na i-deploy ang mga missile na ito. Katunayan, ayon sa Ministry of Defense ng bansa, nais na nilang tapusin ang pananaliksik sa naturang missile para magamit na at upang maprotektahan na ang mga isla ng Japan bago matapos ang 2025. Ang hakbang na ito ng Japan mga kapatid ay hindi lang nagbibigay sa bansa ng lubos na kakayahan sa depensa. Nagpapakita din ito ng mensahe ng pagbabanta para sa mga bansang tulad ng Russia, China at North Korea, kung saan ang kanilang paggamit ng ballistic missile para sa depensa at ang pagdevelop nito ng marami ay tiyak na magdudulot ng alalahanin sa mga nabanggit na bansa. Ayon sa mga eksperto, mayroong mahalagang interes ang Russia, China at North Korea sa Japan. Ngunit dahil sa pinakabagong ballistic missile test ng Japan, maaring nabigo na ang mga plano ng tatlong bansang ito. Ang mga coastal defense missile ng Japan ay may range lamang na 125 miles. Ngunit ang mga bagong ballistic missile nito ay may 4 na beses na mas malawak na range na isang malaking hakbang para sa puwersa ng Japan. Bukod sa mga missile na na-develop ng Japan, nakakatanggap din ito ng suporta mula sa ibang bansa para palawakin ang saklaw ng kanilang depensa. Halimbawa, bumili sila ng mga bagong air-to-air missile mula sa Norway na may range na umaabot ng 300 miles. Habang gumagawa naman ng Japan ang sarili nitong mga missile, nais din nilang magkaroon ng missile na may range na higit sa 1,600 kilometers na posibleng isa itong Tomahawk cruise missile na mula sa Estados Unidos na nagbibigay daan para magkaroon ng bansa ng kakayahang umatake sa mga target sa malalayong lugar at magpapaalala sa mga kalaban na mag-isip ng 2 beses bago umatake sa Japan. Ang bagong estratehiya na ito ng Japan ay naglalayon ding paunlarin ang kanilang lokal na teknolohiya para sa depensa ng bansa, kung saan sa unang pagkakataon ang bahagi ng kanilang national budget na para sa innovation ay isasama ang mga teknolohiyang mahalaga para sa seguridad ng bansa at magiging malaking bahagi ng strategic competition ang pagpapalakas ng pambansang pamumuhunan sa research and development. Layunin din ng Ministry of Defense na suportahan ang mas malalaking pamumuhunan sa paggawa ng mga sandata, kapwa sa lokal na produksyon at sa mga international na kasunduan. Malamang na magiging prioridad pa rin ang paggawa ng mga missile. Isinusulong din ng mga tagaplano ng depensa ng Japan ang kakayahang makipaglaban ng bansa bilang isang magkakaugnay na puwersa at tiyakin na talagang matutugunan ang bawat operasyon sa buong krisis o sa mga darating na labanan. Kabilang sa mga layunin ay ang pagdevelop ng integrated operational planning tulad ng bagong joint command at pamumuhunan sa resilience ng puwersa. Ang paggawa ng mga civil airport at mga pier na maaaring gamitin ng Japanese Self-Defense Forces kasama ang mga bagong kagamitan tulad ng F-35 fighter jet at mga destroyer ay malaking tulong sa pagtiyak ng kahandaan.
Ngayon mga kapatid, ang hakbang sa pagpapalakas ng Japanese Self-Defense Forces ay nagdulot ng pagtaas ng presensya ng mga banyagang militar malapit sa Japan, gaya halimbawa ng mga missile na mula sa North Korea na madalas tumatawid sa exclusive economic zone na teritoryo ng Japan ng walang babala. Nariyan din ang militar ng China na madalas nag-ooperate malapit sa mga katubigan at airspace ng Japan at ang hidwaan sa Senkaku Island sa East China Sea na umaakit ng atensyon mula sa mga Coast Guard at militar. Yan yung isa sa tinututukan natin ngayon, no? Yung Senkaku Island na kung saan kiniklaim din yan, mga kababayan, ng China, di ba? At dyan din naman nakatutok ngayon yung Japan dahil gusto nga nilang bantayan yung teritoryo na yan dahil kahit nga po sinasabi na wala nga pong nakatira dyan sa area na yan o dyan sa isla na yan, parte pa rin yan, diba, ng Japan. Diba? So, kaya naman binabantayan maigi yan ng Japan dahil pagka yan ay nakakuha ng China, may malapit na silang base militar. Diba? Magaling tong China gagawin nilang base militar yan, panlaban dun sa mga bansa. Diba? Nakagaya ng Japan. Diba? Mahahawakan nila sa Legion Japan kung mahahawakan nila. Diba? Yun kung. Ang mga banta mula sa mga bansang ito ay patuloy na tumataas mula nang matapos ang Cold War, kaya't matagal nang isinusulong ng Japan ang mga hakbang ng pagpapalakas sa kanilang depensa. Ang pagbabago ng estratehiya ng Japan ay hindi lamang para sa depensa ng bansa. Pinapalalim din ito ang kanilang diplomatic relations sa mga bansang may parehong pananaw sa Indo-Pacific at Europa. Pagdating sa diplomatic relation, mahalaga ang Estados Unidos para sa Japan. Ang alyansa ng dalawang bansa na nabuo matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig ay mas nagiging mahalaga ngayon lalo na para sa kanilang mga interes sa Asya. Naging magkaalyado ang Japan at Estados Unidos noong 1951 matapos lagdaan ng bansa ang United States-Japan Mutual Security Treaty kasabay ng Treaty of San Francisco na nagtakda ng mga kondisyon kung paano papayagan ng mga Hapon ang mga puwersang Amerikano na manatili sa kanilang teritoryo. Kasama nito ang Yoshida Doctrine, isang estratehiya ng Japan na naglalayong umasa sa Estados Unidos para sa kanilang seguridad habang nagfo-focus sa pagpapalakas ng ekonomiya. Pagsapit ng 1954, itinatag ni Prime Minister Shigeru Yoshida ang Self-Defense Forces sa kabila ng mga pagtutol dahil sa Article 9 ng Konstitusyon na nagbabawal sa pagbuo ng mga puwersang militar. Ngunit pagsapit ng 1960, binago ang kasunduan at binigyan ng Estados Unidos ng karapatang magtayo ng mga base sa Japan kapalit ng pangako nitong ipagtatanggol ang Japan. Ginamit ang mga base na ito sa mga operasyon sa Vietnam na nagdulot ng mga protesta sa Japan para naman matugunan ang mga alalahanin tungkol sa mga nuklear na armas sa mga base ng Estados Unidos. Ipinasa ni Prime Minister Asako ang 3 non-nuclear principles noong 1967. Simula noon, umasa ang Japan sa proteksyon mula sa Estados Unidos laban sa mga banta. Sa mga sumunod na taon, nagsimula rin ang Japan na magsagawa ng mas aktibong papel sa ugnayang bilateral. Noong 1992, ipinasa ang isang batas na nagpapahintulot sa Japan na magpadala ng self-defense forces sa mga peacekeeping mission ng United Nations. Noong 2001, ipinadala ni Prime Minister Junichiro Koizumi ang Maritime Self-Defense Forces upang magbigay ng suporta sa operasyon ng Estados Unidos sa Afghanistan, kung saan ito ang unang aksyong militar ng Japan sa ibang bansa. Noong 2003, nagpadala ang Japan ng pwersang militar upang tumulong sa muling pagtatayo ng Iraq. Noong 2015, sa ilalim ni Prime Minister Shinzo Abe, binago ng Japan ang kanilang konstitusyon na nagbigay daan upang ipagtanggol nila ang kanilang mga kaalyado sa ilalim ng mga limitadong kondisyon. Ipinagpatuloy ng mga sumunod na lider ang mga hakbang na ito at habang tinitignan ang lumalaking kapangyarihan ng China bilang isang seryosong banta, kasamang Estados Unidos, pinagtibay ng dalawa ang kooperasyon sa depensa at seguridad sa rehiyon. Kasama ng Estados Unidos, nagsagawa rin ng mga hakbang ang Japan para sa mga modernong banta. Halimbawa, sa digmaan ng Russia sa Ukraine, nagbigay ng tulong pinansyal at humanitarian aid ang Japan sa Ukraine at ipinakita ang pagtutol nito sa mga agresibong aksyon ng Russia. Pinagtibay din ito ang depensa laban sa mga banta mula sa China, North Korea at Russia. Noong 2022, inilabas ng Japan ang bagong pambansang estratehiya para palakasin ang depensa, magdagdag ng paggasto sa depensa at kumuha ng mga long-range counter-attack capabilities. Sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, pinapalakas ang kooperasyon ng Japan at Estados Unidos sa ballistic missile technology at iba pang defense technology, pati na rin sa paggamit ng unmanned system at artificial intelligence. Ang dalawang bansa ay patuloy na nagtutulungan sa mga makabagong teknolohiya kasama ng space at maritime awareness. Kasama ang Estados Unidos, nagsimula rin ang Japan na makipagtulungan sa mga isyu tulad ng climate change, kung saan noong 2021 nagtatag ang Japan at Estados Unidos ng Climate Partnership para magtulungan sa green technology at pagbuo ng mga decarbonized infrastructures. Pinapalakas din nila ang kanilang ugnayang pang-ekonomiya at technological.
Sa kabuuan, ipinapakita ng Japan na handa itong ipagtanggol ang sarili gamit ang makabagong teknolohiya at patuloy na suporta ng Estados Unidos. Ang mga hakbang na ito ay nagpapakita sa layunin ng Japan na magpatuloy sa pagpapalakas ng sarili nitong depensa at maging isang malakas na puwersa sa rehiyon ng Pasipiko. Sa hinaharap, inaasahan na ang Japan ay magpapatuloy sa pagpapalakas ng kanyang mga estratehiya sa depensa at international na relasyon. Ang pagpapakilala ng Japan sa kanilang bagong hypersonic glide missile at ang pagtutok nito sa domestic defense innovation ay naglalagay sa bansa bilang isang malakas na puwersa sa rehiyon ng Pasipiko. Sa tulong ng Estados Unidos, hindi lamang pinapalakas ng Japan ang kanyang kakayahan sa militar, kundi pati na rin ang kanilang mga strategic partnership at impluensya sa buong mundo. Habang patuloy na minomodernize ng Japan ang kanilang mga defense system at nag-i-invest sa makabagong teknolohiya, ang lumalakas nitong puwersang militar ay tiyak na maghuhubog sa seguridad sa Indo-Pacific. Sa harap ng mga lumalaking banta sa rehiyon, determinado ang Japan na hindi na muling magpapasindak. Yan, no? Anong masasabi niyo dyan, mga kababayan, no? I-comment sa ibaba niyo mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Don't forget to subscribe sa channel ni Maharlika TV. Alright? Peace. I'm out.